Kung merong gustong puntahan si Lord, kasama ka sa pupunta. Kung merong gustong abuting si Lord, kasama ka sa aabot. Kung merong gustong mahalin si Lord, kasama ka sa magmamahal. Kung may gustong pakainin si Lord, kasama ka sa magpapakain. Ngayon, kung ayaw mong kumilos, para mo nang sinabi kay Lord na ugali niya yun. Na kung mismong personal andito siya, hindi rin siya kikilos. Wala rin siyang gagawin. Kasi masaya na siya lang ang meron. Ito ang ating pag-uusapan ngayon, Acts chapter 9 verse 5. Yan po ang title, si Lord yun. Okay, season 28, episode 5. Okay, so ito po tayo, Acts chapter 9 verse 5. Let's read. Pero bago tayo punta sa verse 5, syempre magbabakrin tayo konti. Yan. Ganda nito. Ito, di ba pinag-usapan natin yung yung kay Philip, yung ang locked and loaded kay Philip tsaka doon sa Ethiopian eunuch. Okay? Basa na po tayo. If you have your Bibles with you, read with me kasi this is rather short. Okay, so naging disciple si Saul. I'll be reading from the New Testament Pinoy version. Patuloy ang mga banta ni Saul. Naging disciple si Saul. Patuloy ang mga banta ni Saul na papatayin niya ang mga disciples ng Panginoon. Okay? So hindi lang niya po pinapakulong, ang talagang end goal niya ay patayin. Okay? So papatayin niya ang mga disciples ng Panginoon. Pumunta siya sa high priest at nag-request. Kasi po, magkomentary na ako agad. Kasi po kaya ganun. Kasi ang kasalanan nila blasphemy no? Kasi kiniklaim nila na si Jesus, eto hindi maintindihan ng iba. Bakit naman ganun ang galit bakit naman ganun kalaki ang galit ni Pablo dito sa mga Christians na to? Meron naman talaga mga factions sa Hebrew faith, sa Judaism. Merong Sadducees, may Pharisees. Yung Sadducees hindi naniniwala sa life after death yan. Faction yan eh. Okay, so ibig sabihin parang denominations, may mga factions sila. So kung etong Christianity, etong mga followers of the way, yung mga believers ni Jesus, isang faction lang, tapos hindi naman major yung difference, bakit naman kailangan ganito kalaki galit ni Paul? Bakit yung mga Sadducees hindi naman ganun kalaki galit niya? Pharisee si Paul eh. So ang belief niya, naniniwala siya sa life after death. Hindi naman niya inuusig yung mga Sadducees. Bakit? Hindi naman hindi naman blasphemous yung kanilang differences. Dito sa claim ng Christianity, blasphemy ito. Bakit? Kasi naniniwala sila na Diyos si Jesus. Kung hindi po sila naniniwala na Diyos si Jesus at prophet lang si Jesus, walang dahilan po si Pablo para usigin ang mga Kristiyano. Kasi lalabas na parang Sadducees lang sila. Okay, naniniwala lang sila na may additional na prophet, si Jesus, na namatay at nabuhay muli. Okay, ang kaso hindi ganoon that is not the case. Hindi ganoon ang sitwasyon. Okay, ang sitwasyon, ang laki ng galit ni Pablo, ang laki ng galit ni Saulo sa kanila, hindi pa siya Pablo noon. Laki ng galit ni Saulo sa kanila, gusto niya patayin. Okay, kasi nga may claim sila na si Jesus ay Diyos din. Di ba yung Shema, Hero Israel, yung Shema, yung banner prayer ng mga Hudyo, yung Hear O Israel, the Lord your God is one God. Okay, so kaya pag doon, contrary na yun sa kanila kasi yung revelation kasi staggered eh. God does not reveal everything at once. Balikan natin ulit. Okay, patuloy ang mga banta ni Saul na papatayin niya ang mga disciples ng Panginoon. Pumunta siya sa high priest at nag-request siya ng mga sulat para sa mga leaders ng mga synagogue sa Damascus. Gusto niyang ipaaresto at dalhin sa Jerusalem ang sino mang makita niyang lalaki o babae na kabilang sa daan ng Panginoon. So yun ang tawag sa kanila followers of the way. Hindi pa po Christian, okay? Kasi sabi ni Lord, ako ang daan, okay? So followers of the way. Hindi pa po Christian ang tawag sa kanila. First time tinawag silang Christian sa Antioch na. Tapos verse 3. Habang papalapit na siya sa city ng Damascus, biglang nagliwanag ang paligid niya dahil sa ilaw na galing sa langit. Nahulog siya sa lupa at may narinig siyang boses na nagsabi sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ako pinapahirapan? Sa traditional Tagalog version, bakit mo ako inuusig? Okay. Saul, Saul, bakit mo ako pinapahirapan? Sino po kayo Panginoon or sino po kayo Lord? Tanong ni Saul. Ako si Jesus na pinapahirapan mo. Sagot nito. Tumayo ka at pumunta sa city. Sasabihin ko sa iyo doon kung anong dapat mong gawin. Napahinto
at di nakapagsalita ang mga kasama ni Saul. Narinig nila ang boses pero wala silang nakitang tao. Tumayo si Saul at pagdilat niya wala siyang makita. Kaya inakay siya ng mga kasama niya papuntang Damascus. Hindi siya nakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain o uminom ng kahit ano. May isang disciple, sarap basahin ng buo pero hindi nakasama tong iba sa pag-uusapan natin. So stop na tayo dyan, mag-pray muna tayo. Okay? Lord, maraming salamat po. Thank you Father. We thank you, we bless you Lord God. Thank you for your goodness Lord God. Thank you. Thank you for what you did in the Apostle Paul's life, Lord. Thank you, Lord God, for what you did in him and through him, Lord God. Thank you for the revelations, Lord. Thank you for what he has left written for us. Thank you, Lord God, for what is left written for us, Lord God, to learn more about you, Lord. Maraming salamat po. Dalangin po namin mas lalo pa po kaming ma-in love sa iyo. Thank you so much, Father. All glory to you because this is just all about you, Lord. Our very lives are about you. In Jesus' name. Also reach out, Lord God. Please reach out to all those who are tuned in tonight, Lord. At pati sa mga makakanood ng replay, Panginoon. Samahan mo po sila, abutin mo po sila, Lord. Paliwanagin po ang kanilang buhay, ang kanilang mga isipan. Yakapin mo po sila, Panginoon. Samahan mo po sila lalo sa ganitong panahon ng pandemya. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Simple lang itong pag-uusapan natin. Okay, so si Paul, yung sinabi ko sa inyo kanina, ang laki ng galit ni Paul. You have to realize, sobrang laki ng galit niya. At he thought these Christians, these people who are following Jesus, deserve to die. Okay? They deserve to die. Kailangan, para makakuha si Paul ng approval, humingi si Paul ng permit, ng letter, okay, of endorsement galing sa high priest para sa mga leaders ng mga synagogue sa Damascus para i-persecute yung mga Christians, ultimately to have them killed. Okay? Arestuhin, pahirapan, patayin. Okay? Ngayon, you have to have a solid basis back in the Old Testament, back in the written law of Moses, na deserving talaga ng death itong ginagawa ng mga taong ito. Okay? You have to get this, Okay, so, kasi kung walang basis si Paul para i-persecute sila, lalo nang wala siyang basis para ipapatay sila, para ipa-execute sila. Kasi magiging murder yun. Bawal yun. Thou shall not murder. Bawal. Okay? So, nakuha nyo, kailangan sa law ni Moises, merong claim si Paul na ginagawa ng mga Christians back in that time, na ginagawa ng mga followers ni Jesus back in that time, okay, na deserving ng execution, ng death penalty. Okay? At sa Old Testament, no, sa law ni Moises, makikita mo na hanggang ngayon, hanggang doon sa panahon ni Paul, applicable naman yan, yung blasphemy law, no? So, ang unang-una, thou shall not have any other gods before me. Law number 1. And si Paul, yun yung law number 1. Yun yung basis ng lahat ng law. Thou shall not have any other gods before me. Sabi ni Lord John, law number 1 sa 10 Commandments, yun ang violate ng mga Christians sa tingin ni Paul. Kaya meron siyang basis para ipapatay itong mga Christians. Kasi kuha ka ng ibang law, binabastos ba, tinuturo ba sa mga Christians na bastusin yung magulang? Hindi. Yung mga early Christians ba nag-o-observe ng Sabbath? Nag-o-observe ng Sabbath, okay? Yung mga Hudyo, okay, yung mga Greek, yung mga Gentile, hindi man sila required Okay, so pepera na lang kung nasa Jerusalem proper sila. Okay? Yung mga Christians ba, tinuturo ba ng Christianity, tinuturo ba ni Jesus na makiapid? Hindi. Tinuturo ba yung magpagnanakaw? Hindi. So ano dun sa mga law, ang para sa mata ni Pablo at sa mata ng high priest, no? Sinuway ng mga Christians. Yung law number 1, thou shall not have any other gods before me. Kasi ang claim ng Christianity, Diyos po si Jesus. Kung hindi kasama sa claim ng Christianity na Diyos si Jesus, wala pong basihan si Pablo para usigin ang mga Kristiyano. Wala siyang basihan to persecute the Christians. Walang basihan para magbigay ng approval ang high priest sa kanya para habulin tong mga Christians at para even more so para ipa-execute sila. Okay? Nakuha niyo po? So, take note of that, So, pwede nyo itanong sa mga hindi naniniwala sa Godhood ni Christ, ano ang violation ng mga Christians na deserving ng death
based on na pwedeng endorse ng high priest. Tapos dito, habang papalapit na siya sa city ng Damascus, biglang nagliwanag ang paligid niya dahil sa ilaw na galing sa langit. Nahulog siya sa lupa. So nakakabayo si Paul, nahulog sa lupa Okay? Nahulog siya sa lupa at may narinig siyang boses na nagsabi sa kanya. Kung hindi siya nakakabayo, nakakamel, hindi na alam. Okay, so may nakasulat bang horse mount dito? Walang specific na nakasulat na horse mount. Okay, so nahulog siya sa lupa at may narinig siyang boses na nagsabi sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ako pinapahirapan? Hudyo po si Paul. Si Paul po ay Hudyo. Okay? So, si Pablo po, si Saul, Saulo po siya dati. Si Saul ay Hebrew by birth, Greek by education, Roman by citizenship. Okay, so, dual citizen po siya. Roman citizen din siya. Ito yung key verse dito. Ha? Tignan nyo ha. Ito yung sinasabi ng iba na dito wala na daw choice si Paul dito. Wala siyang choice dito sa ginawa ni Lord. Meron pa rin ho. Okay? Meron pa rin. Pwedeng hindi niya ito tinanggap No? Kasi pag i-compare mo to doon sa encounter naman sa may dito. Sa may Pharaoh. Yung Pharaoh, ilang ulit na bago pinatigas talaga ni Lord yung puso niya. Ilang ulit na siya nagmamatigas So, eto si Pablo, first encounter nila, nasolidan talaga siya dito. So, pwede pa rin siya magmatigas kung gusto niya pero hindi niya kaya magmatigas. Nabulag no? Pero ito, compared to to some of the all the other the plagues exhibited in Exodus, ito isa lang siya naapektuhan dito, hindi naman wala naman namatay sa family niya o wala naman. Isa lang siya. Okay? So pwede pa rin talaga, meron pa rin siyang space para magmatigas. Tingnan niya Ay, exciting to. Nahulog siya sa lupa at may narinig siyang boses na nagsabi sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ako pinapahirapan? Magkabaliktad sila ni Zacchaeus. Si Zacchaeus galing sa lupa, umakyat sa puno, tapos tumingala si Jesus, sabi ni Jesus, Zacchaeus, gano'n, diba? Zacchaeus, bumaba ka dyan. Sa inyo ako kakain. Okay? Ito naman si Paul, galing sa mataas, bumagsak sa lupa. Tapos sabi sa kanya ni Jesus, Saul, ba't mo ako pinapahirapan? Ba't mo ako inuusig? Why do you persecute me? Why do you persecute me? Nagtanong si Saul, sino po kayo? Who are you, Lord? Sino po kayo, Panginoon? Sabi ni Lord Jesus sa kanya, ako si Jesus na pinapahirapan mo. Imagine niyo gaano ka-loaded yung statement na yun. Kasi ito mga i-consider mo. Sabi ni Jesus, ako si Jesus na pinapahirapan mo. Ano daw ginagawa kay Jesus? Pinapahirapan. Ano ginagawa niya kay Jesus? Pinipersecute. Tanong, sino ba yung pinipersecute ni Saul? Sino ba? Yung mga Christians. Yung mga Christians ang pinipersecute niya. Nasa heaven na si Jesus Nag-ascend na siya Wala na si Jesus yung sa earthly body. Wala na siya dito. Okay? He was not physically present anymore. How could Saul how could he have persecuted him? Wala. Hindi siya pwede i-persecute ni Saul. Ang pinipersecute ni Saul, yung mga Christians. At ang description ni Lord sa sarili niya, siya daw si Jesus na pinipersecute ni Saul. Ako, si Jesus na pinapahirapan mo. Bakit mo ako pinapahirapan? Ang tindi po nito. Ulitin ko Sabi ni Saul, sino po kayo, Panginoon? Ang sabi ni Lord, ako si Jesus na yung pinapahirapan. Bakit mo ako pinapahirapan? Saul, Saul, bakit mo ako pinapahirapan? Sino po kayo, Panginoon? Ako si Jesus na yung pinapahirapan.
Ako si Jesus na inuusig mo, na iyong inuusig. Ako si Jesus na pinipersecute mo. Kaya si Saul yung nag-coin ng term na body of Christ. Si Saul po ang nag-coin ng term na body of Christ. Makikita niyo yan sa mga epistles ni Saul, particularly sa Book of Corinthians. Pinapahirapan, sabi ni Lord Jesus, ang pinapahirapan ni Saul, hindi yung mga Christians, ang pinapahirapan ni Saul ay siya. Si Lord Jesus ang pinapahirapan ni Saul. Connected ito doon sa Matthew 25. Tingnan niyo po itong maigi Yung sa Matthew 25, ang sabi ni Jesus, ano man ang gawin ninyo sa pinakamaliliit na itong mga kapatid ko, ginawa ninyo sa akin. Nung pinersecute ni Saul ang church, ang sabi ni Lord, Saul, bakit mo pinipersecute ang mga followers ko? Hindi ho ganun. Saul, bakit mo pinipersecute ang church ko? Hindi. Ang sabi niya, bakit mo ako pinipersecute? Okay. Wait lang sabi ni Juan Ruiz, si David Lord din. Okay? Si David Lord tinawag kay King Saul noon. Tama. Pati nga si Sarah tinawag niyang Lord si Abraham Okay, so yun, kasi nga tanda rin ng paggalang sa kanila yun. Pwede yung gamitin sa tao. Okay, so ayan, pero hindi Lord God. Okay, so hindi Lord capital L, hindi po. Okay, so so sa England, pag meron kang lupa doon, tawag sa iyo Lord. Okay, so yan, so ganun. Ayan, so sa kung naglalaro kayo ng Crusader, yung Crusader na castle builder game, yan, ang tawag sa mga may-ari ng castle, mga lords. Yan. Lords and ladies. Yan, parang ladies and gentlemen, parang ganun. Ito ang implication niyan, sobrang laki po ng implication niyan. Ulitin ko, sobrang laki ng implication niyan. Okay, kaya it matters an awful lot. It matters a lot how we behave as Christians. Okay? Pakinggan niyo po ito Kaya ako nagririndi ang tenga ko dun sa mga gumagamit ng righteousness of Christ as a free pass to do whatever the heck they want. No? Bakit? Kasi po, sa mga Hudyo, tanungin niyo po kahit sinong rabbi. No? Dito sa Philippines, isa lang ang qualified na rabbi dito talaga na Pinoy, si Mike Hanopol. No? Although pure na siya, Judaism. No? Hindi na siya nag-adhere sa faith kay Lord Jesus, pero pure Judaism na siya. Pero grabe to kagaling sa sa Torah. Napakahusay nito. Isama niyo po siya sa prayer, nagpapagaling sa COVID. No? Ang sa kanila, if you ask them, especially the experts, if you ask them kung ano ang unpardonable sin para sa kanila, ang unpardonable sin yung thou shall not use the name of the Lord God in vain. Okay? Yun yung commandment sa English. Ang sabi ni Dr. Professor Dennis Prager, ang sabi niya, thou shall not, ang unpardonable sin para sa mga Jew, thou shall not carry the name of the Lord God in vain. Huwag mong dadalhin, okay? Thou shall not carry. Okay? So, ngayon, ang pagkakaintindi natin doon sa law na yun, yung yung wag kang magsasabi ng oh my God, di ba? Oh my God, hala, ginamit mo sa hindi walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Sabi ni Dennis Prager, parang hindi naman yata makatarungan kasi kung yung murder na papatawad, pumatay ako ng tao, pwedeng patawarin, tapos nasabi ko lang oh my God. Nasabi ko lang, oh my God Tapos hindi pwede akong patawarin dito. No, kasi para sa kanila, yun ang unpardonable sin. No? Bakit? Okay, kasi you look deeper into it. Ganito yan. Nung sinabi, thou shall not, hindi use, hindi put, carry. Yun talaga yun, carry. Thou shall not carry the name of the Lord your God in vain. Ang ibig sabihin po nun, wag kang gagawa ng kasamaan sa pangalan ng Diyos.
Do not do evil in the name of God. Carry eh. Halimbawa, pag nagpunta ka sa Olympics, Team Philippines ka, you are carrying the country, Philippines. Okay? So pag nandun ka, kahit anong gawin mo doon, ang bit-bit mo Pilipinas. Matalo ka, manalo ka, magkalat ka doon, magdabog ka doon, mang-away ka doon, makipagrambulan ka doon, mandaya ka doon, ang dala mo, Pilipinas. Okay? Naintindihan niyo po? Ang dala mo, Pilipinas. Okay? So, dito, sa thou shall not carry the name of the Lord God in vain, dala mo yung pangalan ni Lord. So, sa panahon ngayon, isipin niyo to. Isipin niyo to ha. Dala mo yung pangalan ni Lord. Christian ka eh. Dala mo yung pangalan ni Lord. Tapos, gagawa ka ng kasamaan sa pangalan ni Lord. Yung iba, gagamitin pang free pass yung pangalan ni Lord at yung grace ni Lord. Pwede mo nang gawin, kahit anong gusto mong gawin, magdalawa, tatlong syota ka, sabay-sabay, meron ka namang righteousness of Christ. Ito para sa kanila yung unpardonable sin. Bakit? Hindi ka lang gumagawa ng masama. Sinasabi mo pa na ini-endorso ng Diyos yung ginagawa mong masama. And nothing damages, ito saan la, Jewish commentary ito ha, nothing damages the name of the Lord God worse than someone who does evil in the name of God. May mga terorista, papatay ng kapwa sa pangalan ng Diyos. Okay? Nakuha nyo? Dadalhin yung pangalan ng Diyos para gumawa ng masama. Sobrang damaging nun sa reputasyon ng Diyos. No limitangere, basahin nyo. El Fili, basahin nyo. Diba? Ginagahasa tayo dito sa pangalan ng Diyos. Sinasamsam ang ating mga lupain sa pangalan ng Diyos. Inapi tayo sa pangalan ng Diyos. And nothing damages the reputation of God Himself than someone who claims to carry the name of the Lord God and does evil. Naintindihan niyo po? On the other hand, nothing brings more glory, makes the name of the Lord God more beautiful than someone who does good in the name of God. How lovely are the mountains at the feet of him who brings good news. You remember that? Kuha nyo? How about Joan of Arc? Ano po nangyari? Alam ko si Joan of Arc, sinunog ng buhay yun eh. Di ba? Kasi ang charge sa kanya, ano bang charge kay Joan of Arc? Blasphemy ba? So heretic. Okay? Mga scammer na preacher. Yan, oo, yan po yan. Kasi dala nila yung pangalan ni Lord tapos ginagamit nila sa kasamaan. Hindi po yan simpleng OMG. Although syempre hindi nyo dapat ginagawang ang tawag dito, kinakasual yung salitang God, no? Pero hindi yan yung pinaka-essence nung law. Ang pinaka-essence nun, wag mong gagamitin sa masama, dadalhin mo yung pangalan ni Lord, gagamitin mo sa masama. Okay? So, bakit yun? Bakit ko nabanggit yun? Kasi sabi ni Jesus, ako si Jesus na iyong pinapahirapan. Ako si Jesus na iyong pinapahirapan. Sino yung pinapahirapan ni Paul? Ni Saul? Saul pa lang siya noon. Sino yung pinapahirapan ni Saul? Ang church. Ang church. Ano yung church? Building ba yon? Hindi ho. Organized religion? Hindi ho. Yung mga believers. These are groups of people, eklesiya, mga mananampalataya, naniniwala kay Lord Jesus. Okay? Hindi po ito building. Okay? So, sabi ni Lord Jesus, pinapahirapan mo ako. Ibig sabihin, para kay Lord Jesus, yung nangyayari sa church, nangyayari sa kanya. Pinapahirapan ni Saul yung church, siya yung pinapahirapan.
Pag pinagpapala mo yung church, siya yung pinagpapala mo. Pag sinusuportahan mo, siya yung sinusuportahan mo. Pag dinadaya mo, siya yung dinadaya mo. Kaya tinan nyo nangyari dito kay Ananias at kay Sapphira. Dinaya nila eh. Tinan nyo nangyari. Ano sabi ni Peter? Hindi ka sa tao nagsinungaling, sa Diyos ka nagsinungaling. On the spot namatay. Kasi ayaw mag-repent eh. Tinanong na nga eh. Inulirat ba tawag doon? Inulirat na nga sila eh. Inulirat. No? So, binusisi na nga sila. Hindi pa rin umamin. Ayaw pa rin mag-repent. Ayun nangyari. Patay. Bakit? Kasi nung dinaya mo yung church, dinaya mo si Jesus. Nung blines mo yung church, blines mo si Jesus. Ulit, ano yung church? Hindi yung building. Okay? Mga tao yun. Yun yung sinabi ni Lord sa Matthew 25:40. Okay? Na kahit anumang gawin mo dito sa mga kapatid ko, yung pa nga hindi pa established yung church yun. Mga kapatid ko, ibig sabihin mga kapwa niyo Hudyo na nandun. No? Mga plebeians yun, mga peasants. No? Mga mabababang uri ng tao. Ano man ang gawin mo sa kanila, ginawa mo sa akin. Ulitin ko, kaya it matters an awful lot to the Lord. To the Lord Himself. Akala kasi natin, kailangan lang nating i-uphold yung testimony natin para sa mga tao, para hindi sila matisod. Hindi lang ho yun. Kailangan nating i-uphold yung testimony natin. Kailangan nating, kasi freedom in Christ is freedom from sin, hindi freedom to sin. Okay? Kasi may mga misinterpretations po dito na hindi pinalaya ka na ng Diyos sa gapos o sa parusa ng kasalanan. So kahit magkasala ka na, wala na yan. Pinatawad na ni Lord yan. So, huwag ka nang malungkot ni hindi mo kailangan mag-repent. Magkasala ka hanggat gusto mo. Kulang na lang ganun sabihin. Magkasala ka hanggat gusto mo, pinatawad na yan ng Diyos. Yung mga kasalanan na hindi mo pa nagagawa, gagawin mo pa lang, sa isip mo pa lang, gawin mo. Bakit? May righteousness of Christ na eh. Okay? So, ibig sabihin, balot ka na ng righteousness ni Lord, okay na yun. Hindi ho ganun yun. Hindi ho ganun yun. Bakit? Kasi para po kay Lord, yung ginagawa sa church, ginagawa sa Kanya. So, ibig sabihin, yung ginagawa ng church, this is the other side of the coin if you flip the coin. Okay? Ito yung repercussion niya na sinabi ni Jesus na bakit mo ako pinapahirapan? Sabi niya kay Saul, bakit mo ako pinapahirapan? Ako si Jesus na iyong pinapahirapan. Kaya si Saul sa teaching niya, he concluded that the church is the body of Christ, Jesus is the head. Okay? Imagine, ibig sabihin kung ano yung nangyayari sa church sa mata ni Jesus, nangyayari sa kanya. Binasa lang ho natin yan ha. Si Jesus mismo nagsabi ha. I did not put that in Jesus' mouth. Si Jesus mismo nagsabi, pinapahirapan siya ni Pablo. Ibig sabihin, yung ginagawa ni Saulo sa church, sa mata ni Jesus, sa kanya ginawa yun. Okay? Sakto dun sa sinabi niya sa Matthew 25:40 na kung ano man ang gawin mo sa maliliit na ito, ginawa mo kay Jesus. So kung pinagpala mo sila, pinakain mo sila, dinamitan mo sila, dinamitan mo si Jesus. Di ba sasabihin ng hari, ako'y nagutom, pinakain niyo ako, ako'y nahubaran, dinamitan niyo ako, ako'y dayuhan, pinatuloy niyo ako, ako'y nakulong, dinalaw niyo ako. Hindi naman si Jesus ganun. Hindi naman ang hari ang sabi sa kanya, kailan po namin nakakita yan nangyari sa inyo? Sabi niya, kahit ano man ang gawin ninyo sa maliliit na ito aking mga kapatid, ginawa ninyo para sa akin. Okay. So ito ngayon kay Saul, pinipersecute ni Saul yung church. Ang sabi niya, ako yung pinipersecute mo. Pinapahirapan mo yung mga followers ko, ako yung pinapahirapan mo. Ako. Kaya doon sa mga bansa na pinapahirapan ng mga Christian, ingat sila kay Lord. Kasi sa mata ni Lord, siya yung pinapahirapan.
Okay? Ngayon, on the other, if you flip the coin, reason would tell you, okay? If you apply rational thinking here, I think it's reasonable to say, okay, na if in the eyes of Jesus, we are His body, okay? Kasi nung umalis na siya, pumalit yung Holy Spirit, tapos nanirahan na, nag-indwell na sa atin. Okay? Yung kingdom ni Lord na sa atin na, sa heart na natin. Okay? Nasa person na natin, tumira na sa atin yung Holy Spirit. Okay? Pakinggan niyo po ito maigi ha. So, ibig sabihin nito, ganito ko kasi bago ko pihitin doon. So, tinan nyo tong revelation to. Ito nakuha ko sa book ni Philippians na Disappointments with God. Sobrang brilliant itong writer na to. Okay? Maganda rin kasi basahin talaga yung Bible na pag binabasa mo, medyo bitawan mo ng konti yung mga yung mga assumptions mo para makita mo talaga ng bukas na bukas yung mata mo. Okay? Pero syempre, magpe-pray ka, hingi ka ng guidance sa Holy Spirit. Kasi minsan masyado na tayong sarado. Halimbawa, ang turo sa amin si Jesus ay tao lang, hindi Diyos. Magbabasa nga ako ng Bible. So ngayon, ang ginagawa mo lang, naghahanap ka na lang ng susuporta dun sa iniisip mo. Ganun na lang lagi ang ginagawa mo. Hindi mo naman talaga na siya binabasa as it is. Okay? Pag tinignan nyo yung progression ng revelation ni Lord, the way He revealed Himself, tatlo rin kasi Trinity si Lord okay? Tatlo. Yung progression ng revelation ni Lord sa tao. Okay? Sa Old Testament, basahin po yung Old Testament, especially if you read it in one sitting. Ibig sabihin, yung talagang sunod-sunurin mo. Halimbawa, grabe to si Philippians, binasa yung buong Bible 2 weeks. Sa study niya, yung maraming beses niya na nabasa, binasa niya ng buo 2 weeks. Ibang klase itong taon na to. May superpower. So, pag binasa mo, halimbawa, yung Torah lang, yung Pentateuch, okay, yung first 5 books of the Bible, basahin mo yan. Okay. Makikita mo, na tapos punta ka sa hanggang sa Chronicles tsaka sa Kings, basahin mo yung mga encounter diyan nila Elijah, nila Elisha, ang tindi. Okay? Yung encounter ni Lord kay Moses sa burning bush. Yung encounter ni Lord tapos yung hinati niya yung dagat. Nung nag-reveal na siya sa Israel, ano nangyari? Bumababa yung presence niya sa tent of meeting, tapos merong cloud of glory, tapos merong pillar of fire sa gabi. Tapos ng panahon ni Elijah, merong fireball from heaven, Ang tindi. Panahon ni Solomon, ang tindi. Nung panahon ni Solomon, nung na-establish na yung pinaka-glorious na temple, yung presence ni Lord talaga, smokes and fires and lightning and thunder, bumababa talaga yung presence ni Lord dun sa temple. Tapos nawala. Silently nawala siya nung yung mga tao hindi na nila wala na over familiarize na sila kay Lord. Parang may presence si Lord, lagi naman nandiyan yan, araw-araw bumababa yan dyan ayun na, wala na. Naging na lang nila yon, naging parang tourist attraction nila si Lord, naging display si Lord dun, na isa na lang siya sa mga symbols ng glory ng Israel. Na ito, tinan mo yung Diyos namin, nandiyan na yun, hindi mo pwede lapitan, mamamatay ka. So yung high priest, 'di ba? Once a year lang haharap, meron pang nakatali na bell, 'di ba? Kasi pag meron siyang impurity sa sarili niya, pwede siyang mamatay. Yun ang first voice, ang tawag ni Yancy dito, Trinity of Voices. Yung first voice na nagsasalita si Lord ganito, pag nagsalita siya, lumilindol, yumayanig, umaapoy. Sobrang nakakatakot. Nung panahon na yan, wala pong atheist nung panahon na yan. Ulitin ko, wala pong atheist nung panahon na yan. Pansin niyo, walang atheistic writings po nung mga ganitong taon. Nung 4000 BC, walang atheistic writings. Ang meron lang mga galit sa Diyos at makakaaway ng Diyos, pero walang hindi naniniwala sa Diyos. Wala. Naniniwala sila na merong Diyos. Hindi sila naniniwala na yun ang dapat sundin na Diyos, pero kinakalaban nila yun, pero hindi nila iniisip na walang Diyos sa Israel, wala. Hindi, alam nila meron.
Bakit? Obvious na obvious. Sobrang obvious. Sobrang powerful pag nagmamanifest, nakakatakot. At ang pinaka-ironic, etong mga mismong mga tao na natakot, no? Natakot, nakakita ng bumaba na apoy, nakakita na hati ang dagat, takot sila. Eventually, na-overwhelm lang sila nung influx ng miracle at nung size ng miracle, no? Nung magnitude ng miracle. Pero eventually, hindi rin talaga nila minahal si Lord. Hindi rin nila minahal si Lord eh. Ulitin ko hindi nila minahal si Lord, no? Yung pangalawang voice, si Jesus, yung incarnated, okay? Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos verse 14 ng John 1 ay the Word became flesh and dwelt among us. Okay? So ngayon, itong boses na to ng Diyos, iba na. Tao na siya. Tapos nakakausap na, pwede mong sagutin. Tapos pwede mo siyang lapitan, pwede mong tanungin, hindi ka mamamatay. Okay? To. Tapos, ayun, pinapatay pa nga nila eh. Okay? So, etong isa, una, malayo siya sa tao. Okay? Malayo siya sa tao. Tapos talagang kita mo galing sa heaven lagi, tapos matitindi yung manifestations. Tapos hindi rin naman nila minahal si Lord. Tapos itong pangalawa, ito si Lord Jesus, ito na, tao na siya. Tapos nung pag-alis ni Lord Jesus, sabi niya, magpapadala siya Holy Spirit. Yung Holy Spirit na bumaba sa Feast of the Pentecost, yung mga tongues of fire. Tapos nag-indwell sa tao, tumira na siya sa loob ng tao. Sabi ni Paul, kapag hindi mo alam yung sasabihin mo sa prayer, yung Spirit mismo ni Lord ang tutulong sa iyo mag-pray at nakakaintindi ng prayers mo, yung mga groanings mo sa prayers mo, naintindihan niya. Nasa loob mo na. Hindi ikaw si Lord Okay, so maano na naman tayo kay si appointed son of God eh. Hindi ikaw si Lord. Pero yung Spirit ni Lord pumasok na sa loob mo. Ito matindi, ang delikado nito. Ang delikado nito para kay Lord. Why? Tingnan nyo Tapos pansinin nyo to. Okay? Pansinin nyo Para siyang kuryente. Para siyang kuryente na pinahina ng pinahina yung wattage para magkasya dun sa magamit ng container para hindi sumabog yung container kasi gusto niyang pumasok dun sa container. Okay? Naintindihan nyo? Tingnan nyo yung manifestation ng power ni Lord. Pag nagsasalita siya, pag may lumapit, dami na mamatay. Yung mga manifestations niya dati. Tapos, sa Old Testament. Tapos, pagdating kay Jesus, tao na siya. Palapit ng palapit. Tapos ngayon, hindi lang siya tao, nasa loob na siya ng tao. Tumira na siya sa tao. Pero kailangan, hindi siya bolang apoy, mamamatay yung tao. Hindi siya kulog, hindi siya kidlat, hindi siya lindol, mamamatay yung tao. Nakuha nyo? Lumapit na siya ng lumapit sa tao ngayon, nasa loob na siya ng tao. Tapos, ang sabi ni Paul, sa Corinthians, ang sabi niya, tayo yung body of Christ. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, nilagay ni Lord sa church. Sino yung church? Tayo. Nilagay ni Lord sa atin yung reputasyon niya. Isipin nyo gaano yung kadelikado para sa reputasyon ni Lord. Ang daming gustong bumalik doon sa unang panahon na sana nakita natin yung nahati yung dagat, yung umuulan ng pagkain, umuulan ng mana, di ba yung mga ganun? Si Pablo ayaw bumalik doon eh. Kasi kung doon sa panahon na yun nabuhay, meron 613 laws na kailangan mong sundin on the dot. Tapos pag hindi, yung iba doon pwede mo ikamatay pag di mo sinunod. Kahit mga ceremonial laws lang. Nyo? Ngayon, iba na. Di ba, hinati na nga yung veil doon sa yung tabing sa temple, sa Holy of Holies, hinati na para makapalapit na yung tao. Ito ngayon si Lord, nag-adjust siya ng nag-adjust. Iba, ngayon, ito yung huling revelation niya, yung Holy Spirit.
Yung conscience po, hindi po yan Holy Spirit. Yung conscience po, yan po yung sinasabi ng Bible na He has written the law in the hearts of men. No? Na kahit na hindi mo wala kang alam sa law, naturally, you'd feel bad if you do something. No? So, yun yung natural conscience ng tao. No? Pero, yan, pag hindi mo pinansin, namamatay yan. No? Ibig sabihin, nagiging kalos siya. Okay, nagiging manhid. Halimbawa, nagsisinungaling ka, di ba? Pag una ka palang nagsisinungaling, di ba, na ano ka, yung parang nagigilty ka, di ba? Pero pag sinanay mo na, wala na, parang natural na yun sa'yo. Okay? Ano? Yung reputasyon ni Lord, nilagay niya sa tao. So, dati, pag kailangan ng food ng Israel, sasabihin nila kay Moises, pag pray mo kami, kailangan ng food, magpapaulan si Lord ng food, ng mana. O kaya, papadala siya ng yung quails, di ba? Ngayon, tingnan nyo si Paul. Anong sabi ni Paul kay Timothy? Sabi niya, Timothy anak, padala mo nga dito yung ano ko, jacket ko, yung balabal. Padala mo nga dito yung cloak ko, pati yung mga scrolls ko. Tapos, pakipasama na rin si Mark. Kailangan ko yung tulong niya. Sabi niya sa Philippians 3:1, I thank God in every remembrance of you. I thank God whenever I remember you. Tapos sa Philippians chapter 4, ang sabi niya, maraming salamat sa inyo sa mga tulong ninyo. Sobrang saya ko. Grabe yung tulong na binigay niyo sa akin. Yung support niyo sa akin habang andito ako nakakulong. Maraming salamat. Hindi ko sinasabi to dahil nangangailangan ako. Pero maraming salamat sa ginawa ninyo. Thank you for sharing. Yung pagkatapos niya sabihin na I can do all things through Christ who strengthens me. 4:13 sa verse 14 ang sabi niya, thank you for sharing in my troubles. Saan to papunta? Nung una pong panahon, pag kailangan mo sila magpipray ka, uulan na yung ganun. Ulan ng pagkain, merong apoy, merong ano. Pero yun, meron yung ano may checks and balances yun. Ano ibig sabihin? Meron kang kailangan sundin. Pag hindi mo sinunod, di ba yung demand ng miracle na pag-usapan natin dati? Yung demand ng miracle. Grabe. Bakit? Kasi pag nag-exhibit si Lord ng matinding power, tapos hindi ka pa rin sumunod, ang laking insulto sa Diyos nun. O ano tingin mo kapalit nun? Di mo ipinaghati ka ng dagat tapos sasamba ka sa ibang Diyos. Ano sa tingin mo kapalit nun? Hindi ba parang sinampal mo ng tsinelas sa mukha ang Diyos niyan? Ipinaghati ka ng dagat, pinaulan ka ng pagkain. Nilililiman ka pag mainit, nilalagyan ka ng apoy pag malamig, tapos sasamba ka sa ibang Diyos. Paano? Eto ngayon, kasi ang tindi nga ng Israel Nung nando na sila sa promised land, nagpatigil na si Lord ng pagpaulan ng mana, di ba? So magtatanim na kayo ngayon. O nung nag-umpisa na sila magtanim, hindi na libre yung pagkain, so kailangan nila magtanim, ayun, sumamba agad sila sa mga fertility gods. O, para pampaswerte sa ani, sasamba tayo sa ayun. Igalit si Lord. Gusto kasi nila lagi kay Lord, gusto nila lagi lahat libre. Ayaw mag-mature. Ang hirap niyan obserbahan niyo yung bata, no? Yung dependence sa inyo ng bata. Ano bang goal ng magulang sa bata? Na mag-mature yung bata, pero pag mature na yung bata, mahal pa rin siya. Ngayon, pag nag-mature yung bata, ibig sabihin, kaya niya nang kumain mag-isa, kaya niya na maligo mag-isa, no? Tapos lalo na pag nagtatrabaho na, tapos hindi ka na niya mahal, isipin yung pakiramdam nun, yung sakit nun. Ganun ang treatment ng Israel sa Diyos. Na the moment na feeling nila hindi na nila kailangan ang Diyos, hindi na rin nila mahal. Hindi sila papakita ng affection, wala na. Hanggang doon lang yung pagsunod nila. Kaya lang nila sinusunod si Lord dahil kailangan nila. Tapos nung hindi na. Nung kaya na nila, pwede na sila magtanim, may tataniman na sila, wala sila sa disyerto, nung pwede na sila magtanim, hindi na nila kailangan ng Diyos. Hindi na naman nila kailangan ng umuulan na pagkain kasi nasa magandang lupa na sila. Isipin nyo to. Isipin nyo ginawa ni Lord. Okay? Galing doon sa majestic powerful exhibit of power. Tapos naging si Lord Jesus, naging tao, naging one of us. Now He is inside us. Lumapit na ng husto. He is now inside us.
Tapos, ang sabi niya kay Saul, pinapahirapan mo. Uy, ako si Jesus na pinapahirapan mo. Ibig sabihin, yung ginagawa sa church para sa mata ni Lord, sa kanya yung ginagawa. Ibig sabihin po nun, pakinggan niyo po ito maigi, dito tayo matatapos. Ibig sabihin nun, pag may gustong gawin si Lord, sino gagawa? Tatandaan niyo, sabi ko kanina, nung panahon nila Moises, sasabihin lang ng mga tao kay Moises, Moises, kailangan natin ng pagkain. Magdadasal si Moises sa Diyos, magpapadala ang Diyos ng pagkain. Moises, kailangan natin ng tubig. Sasabihin kay Moises, kailangan ng tubig. Sasabihin ni Moises kay Lord, kailangan ng tubig. Mag-uutos lang si Lord, miraculously, may tubig. Ngayon, pag kailangan mo ng miracle, although meron pa rin mga manifestations ng miracles at naniniwala ako dyan, okay, pero on the daily basis, sino yung body ni Christ sa earth ngayon? Ang church. So if you are a believer of Christ, and you want God to do something, you ask Him to do something, who do you think God would use to do it? Kung may mga nagugutom at nasasaktan ng damdamin mo, Lord, bakit sila nagugutom? Sa tingin mo, sino ang gagamitin ni Lord para pakainin yung nagugutom? Na sa mata niya, pag ginawa nun, siya ang gumawa. Kasi kung ano yung ginagawa doon, ginagawa sa kanya. Yeah, kung ano ang ginagawa ni Saul sa church para kay Jesus, sa kanya ginawa yun. So ibig sabihin, kung ano ang gagawin ng church para kay Jesus, siya ang gumawa nun. Kaya it matters an awful lot what the church is doing, because in the eyes of Jesus, whatever the church does, He is doing Himself. Kaya kung church tayo, tapos hindi tayo umaabot, can you imagine the embarrassment we are bringing to Jesus? Can you imagine telling Jesus, it as halimbawa church tayo, tapos we are sitting on a pile of resources, nakaupo tayo sa resources na ayaw nating i-share, ayaw nating bitawan. Nakikita natin, ang dami namamatay, ang dami nagugutom. Tapos nakaupo lang tayo dito, tapos sasabihin natin kay Lord, Lord, i-bless mo po sila. Tapos ikaw, you are sitting on a pile of cash. Ano sa tingin mo sinasabi mo kay Lord? Sinasabi mo kay Lord, alam mo Lord, madamot ka eh. Kasi kung ikaw ang nagdadamot para kay Jesus, kung church ka, yung ginagawa mo, sa mata ni Jesus, siya yung gumagawa. Kung meron siyang gustong gawin, ipapagawa niya sa church. Kaya kung kailangan ng mga tao ng yakap, sa tingin nyo, sino ang yayakap? Kasi ngayon, humihingi tayo na magpapakita si Lord ng mga apparition, may lalabas na angel, na kagaya ng dati. Hindi na nga ho ganun. Because apparently, things like that don't really foster love for God. Kasi hindi na-establish yung relationship talaga kay Lord. Nagiging genie lang si Lord. Lord, kailangan ko ng ganito. Pengin lang maglilitaw na yan. Gusto lang natin lagi ng mga ganun. So nagiging errand boy natin si Lord. Nagiging natin siyang gamit. Hindi na siya tao, hindi siya person. Hindi na siya person. It's not a personal relationship anymore. It's a transactional relationship. Nagiging business transaction na siya. Nakukuha niyo po yung sinasabi ko. So ngayon, eto siya. Oh. Kaya kung church ka o Christian ka, you are part of the church, you are part of the body of Christ. Whatever you think God must be doing, Lord, ba't ang daming nagugutom? Sasabihin ni Lord, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo?
Ang tanong, anong church yung? Katoliko ba? Iglesia? O ito na naman po tayo. Ang ibig po sabihin ng church, hindi po yan organized religion. Hindi po yun ang ibig sabihin ng church sa Bible. Ibig po sabihin ng church, group of believers. Believers in Christ, mga naniniwala kay Jesus, hindi po yan mga members ng organized religion, okay, o ano, denomination. Okay, so kung naniniwala ka kay Jesus, no, if you confess that Jesus is the Son of God, no, na ano, who died and resurrected from the dead, no, and you believe that in the deity of Christ, you believe na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, at gusto mo siyang sundin, gusto mo siyang mahalin, kasama ka dun. Kasama ka sa mga kamay at paa ni Jesus. Kung merong gustong puntahan si Lord, kasama ka sa pupunta. Kung merong gustong abuting si Lord, kasama ka sa aabot. Kung merong gustong mahalin si Lord, kasama ka sa magmamahal. Kung may gustong pakainin si Lord, kasama ka sa magpapakain. Ngayon, kung ayaw mong kumilos, para mo nang sinabi kay Lord na ugali niya yun. Na kung mismong personal andito siya, hindi rin siya kikilos. Wala rin siyang gagawin. Kasi masaya na siya lang ang meron. Isipin niyo yun. Ito ho, pakinggan niyo po, may mga nagbanggit dyan ng mga organizations, iniiwasan ko nga pero may mga nagbabanggit dyan organizations. Ito isa para sa akin, isa sa mga sure signs na hindi yan totoo. O may sabit sila, o at least, halimbawa, 80% totoo, 20% hindi. Ito, kapag yung mga members nila, proud sila na sila lang ang ligtas. Ulitin ko kapag membro ng samahan, proud sila at masaya sila na sila lang ang ligtas. Kami lang ang ligtas. Magkita na lang tayo sa judgment. Tingnan natin kung sino tama. Kami lang ang ligtas. Hindi ho tama puso niyan. Isipin mo, pupunta ka sa impyerno, masaya sila. Isipin mo paano tinuruan yan. Kumbaga sa bata, paano ka pinalaki? Paano ka pinalaki? Anong tinuro sa inyong ugali? Hindi ba dapat ikalungkot mo yun na kayo lang ang ligtas? Ba't parang ang saya nyo? Isipin nyo yan. Anong klase ugali ang nilagay dyan? Na lagi ibabrandish nyo lagi na kayo lang yung ligtas, tapos tatawanan nyo pa yung mga hindi. Kung talagang hindi ligtas yung iba, isipin nyo, hindi ba dapat iniiyak nyo yan? Ba't kayo masaya? Kung talagang tinuruan kayo ng pagmamahal sa kapwa, hindi dapat iniiyak nyo yan. Na yung iba ligtas, kayo, yung iba hindi ligtas, kayo lang. Tapos parang ang saya-saya nyo pa. Red flag ho yan. Ito, red flag ho yan. Balik tayo doon sa chapter 9 verse 5. Sabi ni Saul, sino po kayo Panginoon? Sabi ni Jesus, ako si Jesus na iyong pinapahirapan. Sa mata po ni Jesus, yung ginawa ni Saulo sa iglesia, sa church, sa mga mananampalataya, sa mga believers, ginawa sa kanya. Ginawa kay Jesus mismo. So, ibig sabihin, kung meron siyang gustong gawin dito, gagawin niya sa pamamagitan ng church, ng mga believers. Kasi sa mata nga niya, kung anong gawin sa believers, parang sa kanya ginawa. Di kung may gusto siyang gawin, gagawin niya sa mga believers ang gagawa. Kasi body nga niya yung believers, siya yung ulo . Ayan. So, ang tanong ko sa inyo, anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin? So, let's keep that in mind, no? Ano ang ginagawa natin? Kasi, kung meron tayo sa tingin natin na dapat ginagawa ni Lord sa panahon ngayon, ba't hindi natin gawin? Kasi katawan tayo ni Lord. Ba't di tayo sumama? Ba't di tayo tumulong? Ba't di tayo mag-ambag? Kasi katawan tayo ni Lord. So, ang hilig lang kasi natin, ipagpipray kita ha. Ipagpipray kita. Ang dali na nga tumulong ngayon . Seryoso, ang dali tumulong ngayon. May GCash. Ang dali tumulong ngayon. Hindi ako nanghihingi ng donation ha. Sinasabi ko sa inyo, ang dali tumulong ngayon. Pag may namatayan, hindi ka na pupunta dun . Pandemic . Pwede ka mag-GCash. Pag may nasa ospital, pwede ka mag-GCash. Mas madali na nga tumulong ngayon. Dati pag susulat ka, hindi ka makapunta, susulat ka, magpapadala ka pa sa post office. Ngayon, iti-text mo na lang, may messenger pa, pwede ka pa mag-video call. Ang dali na ngayon . Ang dali na umabot . Tapos ayaw mo pa rin. Hihintayin mo lang yung sasabihin ng Holy Spirit mismo. Kailangan magsasalita talaga sa router, tulungan mo ang taong ito.
nga yun eh. Nakasama ka nga sa body of Christ eh. Nakuha nyo? Siyempre maganda rin yung kung meron kang gift na gano'n, nakakarinig ka, maganda yun. Pero hindi lahat gano'n eh. Saan tayo pupunta? Sa written word. Sabi ni Lord, nung pinahirapan yung church, siya yung pinahirapan. Sabi niya sa Matthew 25, kung anong gagawin mo dyan sa mga kapwa mo, ginawa mo para sa kanya. So, ibig sabihin, kung meron siyang gustong gawin, gagawin niya sa pamamagitan din ng church. Yung iba, sita ng Diyos, Lord, pray ako ng pray na tulungan mo itong taon to, hindi mo naman tinutulungan. Sasabihin ni Lord, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Kaya ako nga sa'yo pinakita yung sitwasyon niya eh. Hindi naman sinabi ni, hindi naman kailangan ikaw ang gumastos lahat. Hindi naman kailangan sagutin mo. Diba, tinan niyo yung bata. Diba, no, nagpakain si Lord ng 5,000. Tinan mo, ano lang dala? Ano lang, 2 isda, 5 basta magdala ka. Yun lang naman ang kailangan eh. Hindi mo naman kailangan sagutin lahat eh. Basta start something. Do something. Do something. Do something for the Lord. Do something on His behalf. Kung meron ka sa tingin mo kailangan gawin ni Lord, gawin mo. Kasi kasama ka doon sa body ni Lord. Kasi para kay Lord, kung ano yung gusto niyang gawin, gagawin niya sa pamamagitan ng body. Kasama ka doon. Okay? That's our lesson for tonight. Ang bigat ng repercussion, no? Ito talaga, ito dapat i-apply to sa buhay. Isipin niyo kung lahat ng Christian ganito mag-isip. Mas magaan ho ang buhay, mas maganda ang relasyon ng buong body of Christ, at mas maganda ang tingin kahit yung mga atheist, hindi sila atheist kasi ayaw nila ng ugali ng Christian. Atheist sila kasi hindi pa sila nakukonvince historically o scientifically o kung ano man may sarili silang yun na lang yun. Papapuntahin mo na lang yun sa evidence, madali na. Pero kapag ang issue personal na sugat, ang hirap po niyan. Kasi personal na sugat eh. Kahit na anong ilagay mo dyan na evidence hindi, namolestya ako ng namolestya ako ng leader eh. Paano yan? Sabi niya Christian siya tapos ganun ginawa sa akin. Paano mo yun na Ano? Ito isang Christian dito. Sino pa yung Christian? Yun ang masama ugali. Mapang-ape. Mapanglait. Pintasera. Mga chismosa. Isipin niyo. Kahit na yung evidence para kay Jesus ang solid na, ayaw pa rin talaga nila. Ngayon, para kay Jesus, sa mata niya, ginagawa niyong chismosa si Jesus, tsaka ginagawa niyong masama ugali. Kasi sinasabi niyo, body of Christ kayo, tapos ganun ang ugali niyo. Hindi din damay na si Jesus kasi yung reputation ni Jesus nilagay niya sa church. Kaya importante ho yun. It matters an awful lot what you do. Because your light is supposed to shine. Amen? Let's love one another, let's love each other, and let's keep this awareness in mind that in the eyes of Christ, whatever we do, He does. It's as if He does it Himself. So think about that. How humbling is that? How big of an honor is that? Na sa mata ni Lord, kung ano yung gawin ng church, kasama ka doon, parang siya mismo ang gumawa. Isipin niyo yun. Isipin niyo. Gaano kalaking honor nun. Tapos ayaw mong kumilos. Sasabihin mo lang may righteousness ka na ni Lord. Ano ba yan? Kilos, galaw-galaw. Grabe yung binigay sa atin ni Lord na nilagay sa balikat natin. Yung reputasyon na nilagay sa atin. Isipin nyo. You are carrying the name of the Lord. Kumbaga parang uniform natin yung name ni Jesus. Para tayo nasa Olympics, Team Jesus tayo. Isipin nyo yun. Tapos hindi ka magte-train, hindi ka gagalaw. Hindi ka lalaban. Sayang yung opportunity. Pray tayo. God is good. Lord, maraming salamat po. Thank you, Father. Thank you for this fresh revelation, Lord God, that you have given us. Salamat po. Sobrang laki po nitong honor, Lord, na ibinigay mo po sa amin to represent you. And we ask for the strength and the resolve and the grace, Lord God, for us to represent you, Lord, or at the very least, not misrepresent you.
Because many of us, Lord God, have awfully damaged your reputation in front of other people's eyes. Marami kami nasaktan, nasugatan, Panginoon. Tapos nakatingin sila sa amin, iniisip nila, ganyan ba yung Christian? Ayoko na. Patawad po, Lord, sorry po. Sorry po, Lord, sorry po. Lord, we ask, Lord God, that this awareness, Lord God, to never leave us. Na lagi kaming samahan, Panginoon, ng awareness na ito. Na para sa mata mo, yung ginagawa sa amin parang ginawa sa iyo. At yung mga gagawin mo sa pamamagitan namin na pag ginawa namin parang ikaw ang gumawa. Lord, we are so humbled, Lord God, by this opportunity. We are so humbled, Lord. Alam po namin, di po namin ito kaya on our own. This is too big for a task, Lord God. Pero kasama ka po namin, Lord. You give us the capacity to do work, Lord, to do good works, Lord God, in your name. So people would glorify you, Lord. Salamat po, salamat po. All glory to your name, our light in the darkness. In Jesus' name, in Jesus' name. We ask, Lord God, that you reach out, Lord God, to all those who are tuned in tonight. Pati po yung mga makakanood ng replay. Lalo na po yung mga Christians, Lord God, na nakukonfuse kung paano dapat mabuhay ang isang Kristiyano. Let this be a wake-up call to us, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 God is good. God is good. God is good.